Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello po mga kabisnes, mga kapapi. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati po ng magandang umaga dito sa Middle East at magandang umaga din dyan sa atin sa Pilipinas or magandang tanghali. Gawan lang po natin ng panibagong reaction video. Ito ang tungkol sa mga kamag-anak ni Kayla, yung mga pakialamerang kamag-anak nitong si Kayla. So bago natin umpisahan, baka sakaling hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay, baka po pwedeng pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell din isali na natin para updated tayo lahat sa aking mga nireaction ng video dito kay Kabisnes at ang Kabisnes official po, Kabisnes family din po. So eto nga kumbaga etong si Kayla ay nalaman nga nila Intoy na hindi niya iniinom yung gamot. Kumbaga, tinatapon niya ito kung ayaw niyang inumin. So, parang nalaman na napag-alaman ito nila Mr. and Mrs. Kabisnes at napanood din nila yung pagpa-check up ni Papa Dins kay Kayla na ito ay hindi pumayag nga naturukan dahil ayaw nga niyang magpaturok. So, in this case, ang sabi ni Mr. Kabisnes ay si Kayla nakikinig kay Mrs. Kabisnes lang. So, napagtanto nila ito at puntahan doon sa bahay. So, pagpunta nila doon sa bahay nila Kayla ay wala nga doong tao, pati yung nanay ni Kayla at saka yung kapatid niya si Griselda ay wala rin doon. So, hinanap nila ito at pumunta rin sila doon sa dating kabilang nilang bahay, yung nasa bukid kung saan noon na pinupuntahan nila Papa Dins, kung saan nila nakita si Kayla nga. So pagpunta nila doon wala din. So at pumunta din sila Intoy doon sa pinapatahian ni Kayla. Kung pumasok ang sinabi hindi daw. So bigla nga nitong nakita nila si Nanay Seni at saka yung si kapatid ni Kayla na si Griselda na at tinatanong nila kung saan ito galing daw sila doon sa kamag-anak nitong si Kayla na at yun nga at kumbaga namisita sila doon at ito daw mga kamag-anak ni Kayla nitong si Nanay Seni at sa kanila Kayla ay maraming sinasabi tungkol dito kay Kabisnes. Kumbaga yun na nga bang sinasabi natin kung sino pa yung tumutulong, siya pa yung naging masama dito, diba? So ito na nga syempre nagka-problema ito sila Mr. Kabisnes dahil nga si Kayla ay hindi talaga, kumbaga hindi nagpaturok, ayaw din uminom ng gamot, kumbaga nagka-problema sila dito. So pinuntahan nga nila ito, di ba? So at may sinabi pala itong si Kuya Bong kaya Kabisnes nung pumunta sila sa bahay nila Darrell ay tinadyakan daw ito siya sa paa ni Kayla. So, ang tinanong ni Kabisnes, anong dahilan kung bakit siya tinadyakan ni Kayla at sinong nakakita? Nakita pala ito ni Kuya Boknoy. Sabi ni Kuya Boknoy ay kumbaga pinagsabihan na kung uupo, wag pa, yung parang pabukaka ba? Kumbaga ang sinabi ni Bong, ayusin mo yung pag-upo mo at nakabukaka ka nga at kumbaga ipapaayos. Ay nagalit ito kay Bong at tinadyakan daw si Bong sa paa. At sinabihan ay pakialam mo. Ito talagang si Kayla, no? Kumbaga minsan may matino siyang pangingisip, minsan ayong kumbaga nagagalit na babagnot siya. Tilo na nga pangungugali ni Kayla. Kumbaga kung hindi kasi talaga siguro nakakainom din naman siya ng gamot pero hindi totally yung diretso siguro. Pag ayaw niyang uminom ng gamot, yun nga yung tinatago niya doon o tinatapon niya doon sa gilid na kung saan natagpuan nila Intoy yung gamot. So
ay ganun nga yung style nito. So kung baga, kung nakakainom siya ay maayos siya at makikipagbiruan sa'yo. Pero pag hindi siya makainom, yun na nga, yung bang pag sumagot sa'yo ay pabalibag ang sagot. So yun din ang naoobserbahan ni Mrs. Kabisnes kung minsan at yung parang bugnutin siya, pero karamihan naman daw ay laging siyang masaya at laging tumatawa at pala joke pala ito si Kayla kung talagang ito ay babalik sa normal niyang normal niya talaga, yung normal na talaga na wala ng depression dito sa kanyang pangingisip. So ito at nakita nila si Nanay Seni at ay nag-usap sila nila Nanay Seni. Ang gusto pala talaga nitong nanay ni Kayla ay doon na si Kayla mismo titira muna kila Mr. and Mrs. Kabisnes sa bahay ng family Kabisnes para nga ma-update yung pag-inom niya ng gamot dahil minsan nga ay hindi niya iniinom yung gamot. Kumbaga case parang na-curious itong sila Mr. Kabisnes na kukunin si Kayla on that time na kasi makikinig naman kay Mrs. Kabisnes kumbaga ipagamot nila, kumbaga dalhin uli doon para maturukan na yun nga, and not lucky wala doon si Kayla at wala din nila nakita si Kayla doon. So nakita nila itong si Nanay Seni at yung nanay ni Kayla ay nagkwento nga tungkol dito sa mga kamag-anak niya na maraming sinasabi against dito kay Kabisnes. So narinig naman po natin at nakita naman po natin kung paanong manghusga itong pamilya ni Kayla dito kay Kayla. Kumbaga siguro nasasabihan nila si Kayla ng kumbaga sa hindi magandang way ang pagsasabi nila dito kay Kayla. Kumbaga against sila dito sa pagpapagamot ni Kayla, pagpapagamot ni Papa Dins dito kay Kayla at napagbintangan pa niya itong masasama daw yung mga pagmumukha ng mga kagwang agoy na unsa naman. Ito dito sa kamag-anak ni Kayla, be happy na lang po kayo at magpasalamat na lang at mayroong isang tulad nila Mr. Kabisnes o si Papa Dins na hindi po nagsasawang pagamutin si Kayla hanggang balik sa normal ang kanyang pangingisip. Yun lang naman din po ang kailangan ni Kabisnes, yung gumaling si Kayla. Wala naman silang hinahangad na iba kundi yung paggaling ni Kayla. So dito sa kamag-anak ni Kayla ay marami silang sinasabi against ito kay Kabisnes. Baka daw mabuntis ito si Kayla kasi kasama nila hatid sundo, siguro nakikita nila puro lalaki. Hindi ba ito nag-iisip itong kamag-anak ni Nanay Zenaida na mag-isip sila ng ganon na sa katinuan at sa kabaitan nitong mga kagwang ni Mr. Kabisnes, kaya ba nila yung gawin doon kay Kayla sa sitwasyon na yon? Hindi ba? Ang gusto lang naman talaga ng family Kabisnes, lalong-lalo na si Papa, ay mapagamot si Kayla at magiging maayos na siya. Yun lang naman talaga yung gusto nila ni Papa Dins, na mapaayos at gumaling itong si Kayla. So bakit kasi itong mga kamag-anak ni Kayla ay manghimasok pa dito sa pamumuhay nitong nila Kayla na alam naman nila tinutulungan, alam naman nila ito pinapagamot. Bakit kailangan nila pa maraming sinasabi, di ba? Kumbaga ikaw na ang tumulong, ikaw pa yung naging masama doon. So dito nga at ay kinausap ni Mr. Kabisnes itong nanay ni Kayla na ganito na lang, nay, ibibitiwan na namin si Kayla at yung mga kamag-anak na lang ninyo ang magpapagamot kay Kayla. Ang sagot naman nitong si Nanay Seni, hindi po, ayaw ko po kasi wala naman silang naiambag kahit man lang 5 dito sa pagpapagamot ni Kayla. Kung ibig sabihin, noon hindi pa pinapagamot ni Papa Dins, hindi naman natas daw sila tumulong. At kanila lang ngayon kasi nakikita nila na kaila Nanay Seni may tumutulong kay Kayla na napapagamutin si Kayla. Kumbaga hindi nila ma-accept sa sarili nila na sa isang katulad nila Kayla mayroon palang magmamalasakit, mayroon gustong tumulong. Yon ang kasi nito ng
ng kamag-anak nitong sila Kayla na gusto nila ay mapatiwarak at mawalaan talaga ng disposisyon sa buhay itong si Kayla. Itong mga kamag-anak ni Kayla, hindi na lang nila iisipin ang mapagaling si Kayla at magkaroon siya rin ng sarili niyang pamilya, hindi ba? Bakit ganito na lang kabiter itong kamag-anak ni Nanay Seni dito sa buhay ni Kayla? Lahat tayo gusto natin talang mapagaling si Kayla at wala tayong ibang hinangad kung hindi ang mapagaling siya at babalik siya sa normal na kanyang buhay, di ba? So dito sa mga kamag-anak na ito ay inggiterang kamag-anak ni Nanay Seni at ang daming sinasabi laban dito kay Ka-Business, hindi ba? So para kasing naiba na yung ni Mr. Ka-Business, kaya siguro sa kanyang nakapangitan na si Mr. Ka-Business dito sa pandinig niya itong mga sinasabi ng kamag-anak ni Kayla. Kaya sinabi ni Ka-Business na bibitiwan na lang daw nila si Kayla at yung mga kamag-anak na lang ni Nanay Seni ang magpagamot kay Kayla. So ganito yung sinasabi ni Nanay Seni: ayaw kong iba ang humawak kay Kayla, gusto ko, sabi niya, kung yan na naumpisahan na ni Papa Dins, ay gusto ko sana ay gumaling si Kayla dyan sa way ni Papa Dins, diba? Yun naman talagang gusto nila. Nakiusap itong si nanay na wag, at nakiusap siya na wag daw, siguro nakiusap siya na wag anuhin si, kumbaga hindi nila basta-basta paiiwan ba si Kayla, kasi ang gusto nga ng nanay ni Kayla ay doon na siya titira dito kay Mr. Ka-Business para daw ma-monitor ang pag-inom niya ng gamot, ma-monitor lahat yung kilos niya. So dito kay sa mga kamag-anak, sana po ay maintindihan na lang ninyo. Sana po maging happy na lang kayo at naging happy itong si Kayla ngayon. At ito pa yung sinasabi, bakit ito magpapakasal daw kay Bong si Kayla. So ito sa mga kamag-anak ni shout out po sa inyo sa mga kamag-anak ni Kayla. Hindi pa nga po sinagot, kasal na agad. Hindi ba't ba kayo nagmamadali na kasal agad? Wala pa nga, hindi pa nga sinagot ni Kayla si Bong, kasalan na agad, sabi. Di ba para ba kasing nakakaloka itong mga kamag-anak ni Kayla? Kung wala naman po kayong may ambag dito sa paggagamot dito kay Kayla, tumahimik na lang kayo. Di ba? Baka naman po baka po nagpapansin kayo, baka di gusto rin po ninyo na matulungan kayo ng Ka-Business on official at Papa Dins TV. Baka naman po yun ang gusto ninyo, di ba, na kayo rin ang matulungan. Gumagawa ng kwentong hindi maganda ngayon laban kay Ka-Business kasi siguro parang may jealousy na may jealous na doon sa yung parang bang may pagsiselos na doon na dito sa mga kamag-anak ni Kayla, kasi si Kayla nga at pinapagamot talaga ni Papa Dins, 'di ba, para talagang gumaling itong si Papa Dins daw. So dito Kayla ang gusto kasi ni Papa Dins ay para gumaling talaga si Kayla. Yun lang talaga ang gusto ni Papa Dins, yung mabalik siya sa kanyang pagka-normal na pang-iisip, normal na gawain, lahat ay normal. So alam naman po natin na hindi naman talaga siya definitely na sinasabi nilang baliw. Hindi siya ganon. Kumbaga lang talagang mayroon lang talagang time na talagang yung parang wala sa tono ang kanyang pangingisip. Kumbaga sa gitara ay naging sintonado sometimes itong pangungugali ni Kayla. So dapat intindihin talaga yung ganito at hindi talaga susukuan dapat yung mga yung ganito, di ba? Kasi ang sabi yun naman talaga ang pinangako ni Papa Dins na ay magbago talaga ang buhay ni Kayla. Ang gusto niya makita niya si Kayla ay iba na, makita nila si Kayla yung katulad na ng dati, napaka-normal, nagtatrabaho na ito. So dito sa pagtatrabaho niya kasi, di ba? Kasi as we mentioned sa aking reaction video, ito kasi si Kayla, kumbaga mahilig siyang pumasok ng trabaho. Kumbaga nililibang niya kasi yung kanyang sarili
doon sa kanyang trabaho. Kaya kumbaga, paano natin maisip si Kayla na isa siyang kumbaga mayroong sakit sa pangingisip. Bakit siya makapagsalita ng nawawala kasi yung pagka-depression mo, na nawawala yung pagka-boring mo. Pag mayroon ka kasing kinukutingting, mayroon kang ginagawa, nawawala kasi yung iniisip mo na nadi-discourage ka o nadi-distract ka. Kasi doon sa may ginagawa ka na may kinukutingting yung kamay mo, nawawala kasi sa isip mo yung problema kasi nagko-concentrate ka kasi doon sa trabaho. Siguro, ganon yung isip ni Kayla na gusto niya talagang makonsentrate yung sarili niya doon sa trabaho. Kumbaga, itong pangungugali ni Kayla, mayroon siyang pangungugali yung parang adik sa trabaho. Kung tingnan naman natin at ay talagang kinatuwiran niya talaga yung magtitrim talaga siya. Gusto talaga niya ang magtitrim, gusto talaga niya yung magtrabaho siya na kumbaga nag-iisip siya, napapagod yung isip niya. Siyempre, pag nagsatrabaho siya, makalimutan niya lahat yun. Ganon siguro talaga yung gusto ni Kayla. Kaya, siya bumalik pa rin dito sa pagtitrimmer kasi yun nga ang gusto niya, magtrabaho siya. Kumbaga, gusto niya ma-feel na siya ay nagtatrabaho na. So, dito naman sa kanyang pagpapagamot ay nakikita naman talaga nila Papa Din, mayroon na namang bad signs, negative signs dito kasi hindi na naman siya nakakainom, hindi pa rin siya talaga naturukan. Alam naman natin na yung mga gamot ay minsan kung ayaw niyang inumin, talagang tinatapon niya. So, dito naman ay naging concern lang talaga yung si Nanay Seni kasi ang sinabi kasi ng nanay ni Kayla ay sayang talaga daw yung gamot kasi kumbaga mahal yung gamot na tinatapon lang ni Kayla. Kawawa naman daw si Papa Dins na nagpo-produce ng gamot na yun. Totoo naman tong sinabi ni Intoy na hindi naman talaga basta-basta yung pagbibili at paggagastos ni Papa Dins dito sa paggagamot kay Kayla. Pero talagang ganon. Kumbaga, wala din kakayanan si Nanay Seni na kumbaga i-update ito si Kayla kasi naninigaw ito kay nanay niya. Kumbaga, yung siguro na dapat intindihin na lang natin si Nanay Seni. Marami kasi tayo nakababasang mga komento na hindi daw kaya ni nanay, ay parang pabaya yung nanay. Hindi, kasi nakita naman natin na may edad na itong nanay ni Kayla. Syempre siguro sa iniisip ni Nanay Seni na baka kasi saktan siya ni Kayla kung ito'y pipilitin niya. Kaya kumbaga naiwas na lang si itong nanay ni Kayla. Sana maintindihan natin yun. Hindi naman yun na hindi naman niya na kumbaga kung kaya lang talaga niya, hindi naman siguro yan niya pababayaan o hindi naman siguro niya na kumbaga, yung bang sinasabi natin na hindi siya nagkikare doon at hindi niya sinusuportahan tungkol doon sa gamot. Dahil din siguro na syempre medyo takot din yung matanda kasi may edad na rin si nanay. Siguro tingnan naman natin kung sa isang sigaw lang ni Kayla, minsan ay nagsusumbong siya, natatakot na daw siya. Ayaw daw niya, kumbaga ayaw daw niyang sigawan siya. Siguro nandoon na rin yung takot kasi lagi itong si Kayla nagsasabi para bang nangangano na manakit, pero hindi naman nananakit talaga si Kayla. Pero siguro ang nasa isip nitong si Nanay Seni, pwedeng gawin na posible gawin sa kanya ng ganon si Kayla, ganon, parang may posibilidad na gawin sa kanya yon ni Kayla. Kaya parang natatakot itong nanay ni Kayla kay Kayla. So kaya nga in-endorse niya talaga niya na nakiusap talaga siya Kayla ka-business at Mrs. ka-business na talagang doon muna daw talaga sa kanila para mabantayan yung pag-inom ng gamot ni Kayla. Hindi naman yun sa tinatanggal ni Nanay Seni ang responsibilidad niya bilang isang ina dito kay Kayla. Yun lang siguro ay talagang wala siyang lakas ng loob at wala siya talagang lakas bilang isang ina na kontrolin si Kayla, na alam naman niya siguro na parang kaya ni Kaylang manakit sa nanay niya kung niya pinupursa niya bang iinom ng gamot. Alam naman natin itong si Kayla matigas talaga din ang ulo. So yun na lang ang pinakiusap ni Nanay Senaida na doon na lang talaga kila Mr. Ka-Business si Kayla para
mamonitor yung pag-inom niya ng gamot. Yun ang gustong mangyari ni Nanay Seni. Pero ewan natin dito kasi sa vlog na ito ay sinasabi na kasi ni Mr. Ka-Business, bibitiwan na raw nila si Kayla. Na yung mensahe ni Mr. Ka-Business doon sa kamag-anak, bibitiwan na nila si Kayla, yung kamag-anak ni Kayla na lang ang magpagamot kay Kayla. Yun ang binitiwan ni Ka-Business. Totoo ba itong bibitiwan na nila si Kayla? Kung sakali man ay bibitiwan nila, kawawa naman, hindi ba? At ay wala namang kasalanan si Kayla doon sa mga pinaggagawa nitong mga kamag-anak nila. Although naman ay parang pangit yung mga sinasabi kay Mr. Ka-Business, sana naman ay hindi nila ito bibitiwan hanggat hindi pa talaga gumagaling si Kayla. Hindi ba? So mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang ang aking reaction video. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Kung sakali pong gustuhan ninyo ang aking video, paki-like and share na lang po at comments ng aking video. So please don't forget po to subscribe Ka-Business Official Papa Dins TV at Family Ka-Business, at ang lahat po ng aking co-worker, co-reactors, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Flesh Channel, Analisa Reality Vlog, Kalingap Turak, NPLC Katangay Vlog, at si Kamix Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Magandang umaga dito sa Middle East, magandang umaga din or magandang tanghali sa ating sa Pilipinas. See you again. Bye-bye po. Birabanat lang mga ka-business. Bye.